Magandang araw sa iyo. Ito na naman ang PPH Podcast TV. Siyempre, hatid sa inyo ng Philippine Property Homes Marketing and Development Corp. Ngayon may pag-uusapan tayong medyo seryoso pero napaka-importante. Isang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa pagbili ng bahay o lupa, lalo na yung mga installment. Narinig mo na ba yung Maseda Law? Gagamitin natin yung kaso ng State Investment Trust Inc., CTI for short, laban sa mag-asawang Baculo. Kasi dito, malalaman natin paano ba talaga yung tamang proseso kapag kailangan ng i-cancel yung isang contract to sell. Ano ba sinasabi ng batas? Tara! Oo, importante yan. Yung Republic Act 6552, yun yung Maseda Law. Ginawa talaga yan para protektahan kayong mga bumibili ng real estate, lalo na paghulugan. Madalas kasi, parang dehado yung buyer sa mga kontrata. So, ang layunin talaga nito maging patas. Maiwasan yung mga, kumbaga, one-sided na kontrata, lalo pag medyo nagkaroong problema sa bayad. Okay, gets. So, dito sa kaso, itong city, nagbenta sila ng 2 lote sa mag-asawang Baculo nga. Ang usapan, installment, 3 taon babayaran, under a contract to sell, so hindi pa sa kanila yung titulo, no? Kaso yun nga, hindi ata na kumpleto ng mag-asawa yung bayad nila. Tama. At dito na nagka-aberya. Kasi ang ginawa ng city, nagpadala ng sulat. Bigay daw 5 araw para magbayad yung mag-asawa. Tapos may isa pang sulat, sabi, kanselado na, contract canceled. Tumanggi umalis yung mag-asawa. So yun, sinampahan sila ng city ng ejection case para mapaalis sila. Parang ang diretso ng kaso nyo, parang hindi nakabayad so dapat umalis. Pero teka, hindi pala ganun kadali. Nanalo daw city sa MTC at RTC pero pagdating sa taas. Ayun na nga, binaliktad ng Court of Appeals. Tapos, sinang-ayunan pa ng Korte Suprema yung desisyon ng CA. So, talo yung city sa huli. At ang tanong, bakit? Ang sagot, malinaw, nasa Section 4 ng Maseda Law. Sabi ng Korte Suprema, oo, pwede namang ikansela ng seller yung contract to sell kahit wala ng judicial action, kumbaga hindi na kailangan ng kaso sa korte para lang magkansela, pero merong 3 bagay na kailangan na mandatoryong sundin, hindi pwedeng hindi. Una, dapat bigyan mo yung buyer ng 60-day grace period, 60 araw, para bayaran yung mga na-miss niyang installment. Simula to sa araw na naging due yung bayarin. So yung 5 araw na binigay ng city, kulang na kulang pala. 60 days pala dapat. Kulang na kulang, hindi pwede yun. Pangalawa, kailangan yung notice of cancellation, yung sulat na nagsasabing kanselado na, dapat notarized. Hindi pwede yung ordinaryong sulat lang galing sa opisina nila. Notarized. Ibig sabihin, pinanotaryo. Oo, kailangan may notaryo publiko. At pangatlo, effective lang yung cancellation 30 days pagkatapos matanggap nung buyer yung notarized na notice. So may 30 days pa siya pagkatapos matanggap yung notarized notice. Wow! Ang klaro pala ng requirements. At dito nga nagkulang si CTI. Kasi una 5 araw lang yung palugit. Pangalawa, hindi notarized yung mga sulat nila. Eksakto! Yun ang mga violations nila sa Maseda Law. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Property Homes Marketing and Development Corp. At yung notarisasyon, hindi lang yan basta requirement na papel. Importante yan kasi pag notarized ang isang dokumento, nagiging public document siya. May presumption of regularity. Ibig sabihin, pinapatunayan nito na yung nagpapadala personal na humarap sa notaryo at sinabing totoo yung nilalaman ng sulat at kusa niyang ginawa yon. Ito yung nagbibigay ng legal na bigat sa kanselasyon para masigurong formal at hindi basta-basta. Alam mo, kung ikaw ay nakikinig at kailangan mo ng tulong sa pagbili o pagbenta ng property, o baka may tanong ka lang tungkol sa real estate, nandito ang Philippine Property Homes Marketing and Development Corp para umalalay sa'yo. Pwede mo silang lapitan. So, balik tayo sa kaso. Dahil nga hindi nasunod ng city yung proseso sa Maseda Law, ang naging hatol ng Korte Suprema. Valid pa rin yung contract to sell. Tuloy pa rin ang kontrata. Pero syempre hindi naman pwedeng libre na. Inutusan din yung mag-asawang Baculo na, bayaran nyo yung natitirang balance nyo, kasama na yung mga legal interest.
At kapag nabayaran na nila yon, obligado naman si City na i-execute na yung deed of absolute sale para mailipat na yung titulo. Tama. Pero may kondisyon din para sa mag-asawa. Binigyan sila ng Korte Suprema ng 60 days mula maging final yung desisyon para magbayad. Kung hindi sila makabayad within that period, wala na sila. Kailangan na nilang lisanin yung property. Kusang loob. Wala ng additional demand pa mula sa city. So, may responsibilidad pa rin talaga ang buyer. Hindi lang puro rights. Oo nga, balance pa rin. So, ang aral talaga dito para sa iyo na nakikinig, lalo na kung nagbabalak kang bumili ng property on installment, grabe ang importansya ng pag-intindi sa Maseda Law. Proteksyon mo yan kailangan alam mo yung arapatan mo sa grace period at dapat alam mo rin na kailangan ng notarized notice bago ka mapaalis o makancel yung kontrata mo. At para naman sa mga seller o developer, napaka-importante rin na sundin nyo ito to the letter. Kasi kung hindi, sayang lang yung effort, aabot pa sa Korte Suprema, matatalo pa. Proteksyon din ito para sa inyo, para masigurong valid ang ginagawa nyong cancellation kung kinakailangan. Kaya para sa iyo, ito ang iiwan naming tanong. Bukod sa cancellation, ano pa kaya ang ibang mga sitwasyon o epekto ang maaaring lumitaw kapag hindi nasunod ng tama ang mga lituntunin ng Maseda Law sa mga real estate transactions? Magandang pag-isipan yan. Tama. Isang bagay na pwede mong pagnilayan. Muli, ito po ang PPH Podcast TV na hatid sa inyo ng Philippine Property Homes Marketing and Development Corp. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod.